Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, nakaka nakakalungkot po ang mga nangyayari ngayong gabi sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ayan na nga itong vlog na ito, mag-a-update tayo, no. Si former President Duterte po ay isinakay na po ng private plane, okay? Oh, sinakay na po siya ng private plane, tapos kasama ang kanyang yung kanyang private security niya, no, na nakakalungkot. Ipapakita ko lahat yung video na yan. Nakakaiyak nga eh. Tapos ipapakita ko rin sa inyo itong video ng mga police, no, na kahit inaresto nila itong si Tatay Digong ay umiiyak sila. Okay? Papakita ko rin yung mga videos, updates, kasi update ito eh. Ipapakita ko rin yung video na kung saan si Kitty Duterte nagwala at itong si Hanilet, no? Pinalibutan sila ng mga pulis. Okay? So, lahat ng yun ay talagang utos po. May balita nga, no? May balita na di umano yung eroplano na ginamit na sinakyan ni Tatay Digong papuntang Netherlands, di umano, ano raw yun, airplane raw yun ni Martin Romualdez. Gaano ba yan katotoo? Yan ang alamin natin kung yan ba ay totoo. Tapos dadalhin siya doon sa Dubai, pagkatapos i-transport siya doon sa The Hague, no? So ito po ay nakakalungkot po at nagsilabasa na po ang taong bayan sa Cagayan de Oro, sa Bukidnon, sa Quezon Avenue, sa Iloilo, sa Cebu. Balita ko nga sa Cebu may isang barko na papunta di umano sa Maynila na para doon na makiisa na doon. Sa mga nangyayari po, sa tingin ko ito na yung time na di ko lang alam baka ang taong bayan lulusob na sa Malacanang at pabababain na si Bongbong Marcos dito. Hindi na kasi maganda yung ginagawa, guys, at balita ko pa meron akong nakalap na mga impormasyon na ito raw ay fake raw itong ICC na warrant. Gaano ba yan katotoo, no? Kasi obsessed na raw itong administrasyong Marcos na sila yung manalo this election. Kasi hindi na sila manalo-nalo eh. Nakikita na po buong bansa, buong Luzon, Visayas at Mindanao po nakasuporta kay Duterte. Okay? So let us watch some update videos At by the way, nagsalita na po si VP Sara, pumunta sa Supreme Court. Panoorin din natin yun, okay? At heto pa ang matinding balita, ang daming mga balita, guys. Itong China. Nag-warning na po ang China. Ano ba ang warning? Dahil sa nangyaring pag-aresto nila kay Duterte, nag-warning ang China. Alamin kung anong warning ato, anong kahulugan ng pag-warning ng China mamaya ipapakita natin yan. Pero bago ang lahat, guys, inuubo ako, guys, kasi hindi ako nakapag-vlog kasi na-overwhelm ako sa daming updates patungkol kay Tatay Digong eh. Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video. Mag-like and share kayo para marami po ang makakita dito sa mga updates natin. Importante yan para hindi mangmang yung taong bayan. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also, guys, what do you call this one? I-check ko muna. Sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga maiinit na balita patungkol po dito sa nangyari ngayon ni former President Duterte. At sa mga cellphone ninyo, ma-notify kayo para kung meron tayong updates, breaking news, at kung live tayo ang Don Mar TV, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe.
Oh, importante yan. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, check muna natin kung ano yung ating mga updates dito. Ito, unahin muna natin itong pagsakay ni Tatay Digong sa eroplano. Okay? Ito yung pagsakay ni Tatay Digong. Kawawang kawawa ito si Tatay Digong dito, guys. Oh, ito, play natin. Play. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Kahit inaresto na si Tatay Digong ha. Kahit inaresto na si Tatay Digong pero ang nilapitan niya pa yung taong bayan. Diyan mo talaga makikita ha. Taong bayan pa rin ang kanyang iniisip eh. Oh. Ayan, nandyan si present si Tory at si itong babaeng tong mga minyo ni Bangag, oh, nandyan eh. Yan si Tory oh. Nandyan si Tory. Alam niyo ba kung ano yung napapansin ko dito? Nung hinatid nila si Tatay Digong sa eroplano papuntang Netherlands, iniisa-isa ko yan eh. Yung mga mukha ng pulis. Oh, yung nakapalibot dyan, mga pulis yan eh. Ang trabaho nila, talagang pinalibutan nila yung area para walang makapasok. Okay? So, napansin ko, para rin silang nalulungkot eh. Oh. Yan ang tanong ko sa inyo mga pulis ngayon. Ha? Tama ba yung utos na yan? Ha? Minahal nyo ito ha, kayong mga pulis dyan. Dinoble po ni Tatay Digong ang inyong sweldo dahil mahal niya kayo. Mahal niya kayo. Alam ni Tatay Digong na kayo po ang pinakaunang nagtatrabaho sa gobyerno na magpoprotekta sa taong bayan. Kaya dinoble niya yung mga sweldo ninyo dahil hindi po biro yung trabaho ninyo. Tapos ngayon, ang inyong hinuhuli na ngayon si Tatay Digong. Hindi ba kayo nakokonsensya? Di ba? Kawawa na si Tatay Digong. Alam kong trabaho din nyo yan eh. Alam kong sumusunod lang kayo sa utos. Pero try to ask yourself, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong sinusunod ko na utos? Kasi may mali eh. Parang mali na talaga. Itong taong to, malaki po ang nagawa dito sa bayan. Tapos ngayon, hinuhuli na dahil lang sa mga pamumulitika because of madness. Dahil hindi nila makuha-kuha yung simpatya ng taong bayan. Ha? Kasi alam nila sa gabal si Duterte sa kanilang political career. Di ba? Kayong mga pulis na nanonood dito sa vlog ko at kayong mga kasundaluhan, ha? Pulis at sundalo na nakikinig dito sa aking vlog, baka pwede niyong isipin, tama na ba itong nangyayari? You might consider isipin yan.
Tama na ba itong nangyayari? Nasa loob na po si Tatay Digong dyan. Nasa loob na sa aeroplano. Ito yung gamit. Ito yung gamit. Ito na. Andito na gamit. Tara mo. Hindi yan. Hindi yan. Fortuner daw. Fortuner may gamit pa daw si Kisagan. May gamit pa daw si Kisagan sa Fortuner. Bilisan. Double. Hindi yan. Hindi. Ibalik. Sa kanyo. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako po ay natatakot para kay Bongbong Marcos. Kasi po, in just how many hours, no? Kaninang umaga hanggang hapon, ha? Pero in just, hindi nga umabot ng 24 hours ha, pero sobrang dami na pong taong lumalabas. I think, heto na po, papunta na po ito sa people power eh. Ako po'y natatakot kay Bongbong Marcos dito. Kapag ang taong bayan na po ay lumalabas at magsisigawan, kasi alam ko naman eh, galit na yung taong bayan eh. Galit na yung tao. I am pretty sure mag people power ito eh. Ito yung iniiwasan natin eh. Ito yung hindi natin gustong mangyari, itong mag people power na, pero wala na talaga. Dahil sa ginagawa nila kay Tatay Digong, mag people power talaga ito. Walang choice ang tao dito eh. Marami pong umiiyak nung mga ini-interview doon sa mall, in-interview doon sa airport. Umiiyak yung mga tao. Dahil naaawa sila kay Tatay Digong, dahil mahal nila si Tatay Digong. Kasi kaya nga lagi kong sinasabi, good luck talaga kay Bongbong Marcos, good luck sa iyo. Sa totoo lang. Sagan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Si former President Duterte po ay walang problema. Wala siyang problema kung siya ay magurgur, wala siyang problema kung siya ay aarestuhin o kung anong gawin ng ICC. Imagine how brave this president, itong si Tatay Digong. Hindi niya inaatrasan ito. Kung ICC man ito, Interpol o kung anong gimmick ito ni Bongbong Marcos, hindi niya inaatrasan to. Pero ito alam ko si Tatay Digong, bright yan. Matalino yan si Tatay Digong, si former President Duterte. Kaya maraming ang nagsasabi na tiwala lang kayo kay Tatay Digong. Kasi pagbalik yan dito sa Pilipinas, may dalang may dala-dala yang good news. May mga pasabog yang balita si Tatay Digong. Ito, duda nga ako dito, planado na ito ni Tatay Digong lahat eh.
No, planado na niya. I mean what hindi niya kagustuhan 'yan yung inaresto siya at dinala siya sa eroplano. Hindi niya kagustuhan 'yan. Pero planado niya na ito na kapag dumating itong ganitong sitwasyon, alam niya na kung anong gagawin niya. Kasi ano 'yan si Tatay Digong 10 times ahead yung utak niyan Oh, ito patuloy. Ring si Fajardo at itong si Torre, itong mga pulis na ito, walang konsensya. 'Di ba? Mga walang utang na loob kay Tatay Digong. Sir, ingat sir, ingat sir. Si Melgadea yung dinala. Sino kasama kayo? ES lang. Si ES saka si Romy. Romy saka si Aimee. Aimee, Isagan, yes. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? Sa totoo lang, ako'y naawa dito kay Duterte kasi may sakit pa siya hindi naman stable yung pakiramdam ni Tatay Digong. May mga maintenance yan. Iyan ang concern ko kung yung mga medicine niya, yung kanyang mga maintenance sa kanyang katawan, nadala ba? Pagdating ba dun, is he still maintained by his health? Yan ang concern ko dito Kasama sir sa ano? Sino to Doon sa ibang bansa sir, sa ano? Netherlands. Oo sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Yung nag-video na yan, di ko alam kung sino nag-video pero confirmed Netherlands siya dadalhin. Aresto ng Banyaga. Huli na sir, sinama na rin. Wala na sir, wala na. Kanina sir. Ito, pulis na to ng Hague. I'm not so sure kung nakaabot ba yung TRO kasi po pinabilis yan mismo si Vice President Inday Sara Duterte, sina Atty. Torion pumunta raw doon sa Supreme Court para kukuha ng TRO. Pero meron ring mga daming nagpo-post sa Facebook na binabaliwala yung TRO ni Vice President Sara.
Pusado talaga tong gobyernong Marcos. Marami pa akong ipapakitang video sa inyo ha. Hintay-hintay lang kayo kasi kailangan panoorin natin ito lahat. Kasama si ES. Yan, at least nakita natin yung mismo yung pagsakay ni Tatay Digong sa eroplano na yan. Okay, another update. Ito, tingnan muna natin ito ha. Ito yung nangyari kanina sa mga arguments patungkol po dito sa warrant of arrest ni Tatay Digong. Tapos nagkagulo kasi po uminit si Kitty kasi yung mga babaeng pulis na sobrang siksik na, parang napikon si Kitty doon sa yung kanyang nanay, hinahawakan O yan i-play natin to, play. Anong kasalanan ko? Sumisigaw si Tatay Digong, anong kasalanan ko? Kaya nga hanggang ngayon hindi nila mabanggit kung anong kasalanan ni Tatay Digong. Ano yung ikakaso nila kay Tatay Digong? Wala silang mabanggit. Ayan nagkagulo, kawawa si Duterte. Tingnan nyo. Grabe talaga. Pero kung titingnan nyo, alpha talaga si Tatay Digong. Relax lang. Di ba? Makikita nyo dyan, he is still in control. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, kalilipas, alipin mo namin. Don't do it personal. Sabi ni Tatay Digong, don't do it personal. Pero si Tatay Digong, believe ako ha, kasi nirerespeto pa rin niya ang mga kapulisan ha. Naging presidente na ito ha. Grabe, ulitin natin yung video last. Anong kasalanan ko? Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, kalilipas, alipin mo namin. Don't do it personal. Grabe guys. Good luck talaga sa iyo, Bongbong Marcos. Dahil dito sa mga videos na ito, magagalit talaga yung taong bayan dito. Ay nako. Hanap pa tayo ng updates dito ha. Ito naman yung video. Itong video na ito na nagsasalita po si former President Duterte. At nakapalibot sa kanya yung mga pulis, okay? Meron pong pulis na nabidyohan umiiyak while nakikinig siya kay Tatay Digong. Meaning to say, disgusto ang kanyang kahit nga may order sila na arestuhin nila si Tatay Digong at sila po ay dyan, no? Sila po ay maghawak-hawak dyan na parang walang makalapit. Pero yung isa, hindi talaga niya napigilan ang kanyang luha. Umiiyak talaga. Tingnan nyo itong video na ito. Tingnan nyo. Alam ko ang trabaho. Trabaho nila. Alam nila. So, that's really ito. Wala lang. Si Tatay Digong ha. May nabanggit siya na trabaho nila yan.
Oh, binanggit niya, trabaho nila yan, nauunawaan niya ang mga pulis daw. Grabe, nakakaiyak. Respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, Tingnan nyo, oh, pati si Tore nga, oh, yumuyuko yung ulo ni Tore. Duda ako dito ni Tore, nakokonsensya na to eh. Duda ako nito ni Tore, parang, ano na eh, parang, yan ang sabi ko sa'yo Tore, kung ikaw po ay makanood nitong vlog ko, Tore, you will regret lahat ng mga ginagawa mo kung meron ng mangyayari ni Tatay Digong. Isa ka sa mga rason na magagalit ang tao sa'yo. Ikaw talagang pagbibintangan dito. Isa ka sa mga nagpatupad ng arrest na yan eh. at life is bigla lang. Sila na naman ang nasa kabila. Bawat tuloy. Ayaw naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ito mga ito? Ubos ito. Kailangan si... Tingnan niyo yung mga pulis na naghawak-hawak ka. Yung isa umiiyak. O yan, yan. Pakita na yan. Lalo na ngayon, nagpinirito ng simpatiya. Puta, yan ang plus yan. Umiiyak na. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, isaan ito po. Hindi niya napigilan ng kanyang luha. O, umiiyak yung isang pulis. O. Umiyak siya. Katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi ang procedure kasi. Imagine that one ha. Meron siyang order pero naiyak siya kay Tatay Digong. Alam kong mahal mo si Tatay Digong. Ikaw kung sino ka mang pulis ka, na babae ka, alam mo, naiintindihan ka namin na order mo yan, trabaho mo yan, pero sana naman lahat ng mga pulis, no? Generals, mga high-ranking officials dyan, you better think twice. Tama ba itong nangyayari ngayon? Ayan o, itong isang babaeng pulis hindi niya napigilan ng kanyang luha. Kasi alam niya na may mali. Alam niyang tama itong si Tatay Digong sa lahat ng bagay, pero sinakripisyo po ni Tatay Digong yung kanyang buhay dito. Hanap tayo ng ibang video ha, mga updates. Ito naman, play natin to. I-emphasize dito ni Hanilet na ginawa ni Tatay Digong yung war on drugs para sa taong bayan, para sa atin, para sa kamag-anak natin. Yan ang punto ni Hanilet dyan eh. Bakit atat na atat kayong hulihin si Tatay Digong? Kasi po kung dahil lang ito sa pamumulitika lahat na aarestuhin si Tatay Digong, maling-mali na po ito. Baka kayong mga pulis, you are designed to protect the people. If kung sa tingin ninyo meron ng
tama yung mga nangyayari sa politika, 'di ba? Dapat piliin kayong mga pulis, dapat piliin nyo kung ano yung tama. Hindi yung susunod lang kayo sa utos ng mga sa mga politika o sa mga politiko. Hindi na po tama 'yan. Sa totoo lang. Oh. Sige, hanap pa tayo dito ng updates ha. I think yun lang yung ating updates. Oh, ito, basahin muna natin ito yung inilabas na statement ni Vice President Inday Sara Duterte, okay? Sabi dito ni Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan, okay? Ito ha, maganda itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, today our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that, to foreign foreign power. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Kaya nga ang pag-aresto kay Tatay Digong, ito po ay insulto sa lahat tayong mga Pilipino. Bakit? Wala na ba tayong karapatan sa mga dayuhan? It is a slap on our faces, tayong mga taong bayan, na parang in small time lang nila ang Pilipinas dito. Dumating sila dito sa Pilipinas. Inaresto nila ang pinaka-the best president sa bansang ito. At tayong taong bayan, hindi tayo makagalaw dahil kinakampihan nitong gobyernong Marcos. Hindi po ito tama. Hinahayaan lang ni Bongbong Marcos. Dapat itong si Bongbong Marcos talaga, dapat mag-decide na ang taong bayan. Dapat patalsikin na ito sa pwesto. Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights since he was taken this morning. He has not been brought before any competent judicial authority to assert his rights and to allow him to avail of reliefs provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. This is not justice. This is madness. Lagi yung sinasabi ni Tatay Digong, this is madness. Grabe. Tama talaga itong mga statement ni VP Sara. The act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. God save Philippines, Sara Z. Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, ito po ay pambabastos po ni Bongbong Marcos sa mamamayang Pilipino. Si Bongbong Marcos po, walang hiya. Hinayaan niya ang mga dayuhan. Pero wala naman tayong nakitang dayuhan doon Pero, merong mga nagsasabi baka peke itong warrant of arrest ng ICC. Baka ito gawa-gawa ng Romualdez at Marcos. Yan ang dapat nating alamin. Kasi sa napapansin ko, wala naman akong nakitang mga taga-ICC. Wala akong nakita doon Ang nakikita ko lang doon, ang mukha ni Pajardo at ni Torre, ang nakita ko. So is this, maraming nagsasabi, baka nakalimutan na natin yung ginawa ng Marcos Sr. dito kay
ni Ninoy Aquino, di ba? Baka nakalimutan natin 'yon. Ito, different person, si Duterte na. Pero same pa rin, Marcos pa rin, di ba? Parang history repeats itself. Grabe talagang pambubudol ng mga Marcos. Akala ko ba, Marcos, PBBM, ibalik mo yung pangalan ng tatay mo? Yun pala, you are much more than worst from your father. Sa totoo lang. Okay, hanap tayo ng mga updates dito. I think yun na yun, ha? At heto pa guys, heto pa, hindi ko lang na-save dito sa cellphone ko. Nag-warning na po ang China, okay? Nag-warning na po ang China na patungkol po dito sa nabalitaan ng China na inaresto na nga si Tatay Digong ng ICC. Di ko alam kung ano ang warning ng China, pero seryoso po ang China na nagwa-warning sa ICC. Okay? Seryoso po yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa kaming mga Pilipino ay nagpapasalamat dito sa China, no? Na in-acknowledge yung kamalian ng ginagawa ng ICC. Okay? At dito mo talaga makikita na itong China ay itong China concern sila ni Tatay Digong. Diyan mo talaga makikita. Kung concern sila kay Tatay Digong, itong China, ang tanong, hahayaan lang ba ng China na si Tatay Digong kung ano ang mangyari sa kanya now that he is being flown away from the Philippines? Di ko nga alam kung ano na nangyari kay Tatay Digong ngayon Nasaan na siya ngayon? Kaya kayo ngayon nandyan malapit sa Malacanang, kayong mga taong bayan, mag-rally kayo dyan. Ipakita nyo kay Bangag na ayaw nyo na sa kanya. Okay? Ipakita nyo sa kanila. At balita ko pa di umano, kasi kumakalat ito ngayon sa social media, nakaabot na raw kay Donald Trump at ni Putin itong balita na ito. At there is a big tendency raw na magagalit itong si Trump at si Putin sa nangyaring ito. Okay? Kasi itong si Trump galit rin ito sa ICC So good luck na lang Bongbong Marcos, yun ang masasabi ko sa inyo. Okay? More updates guys, ipapakita ko sa inyo more updates. See you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Protect former President Duterte.